Isang mapagpalang umaga po, Pilipinas, San Pedro, magandang umaga po at sa lahat po ng nanonood ng ating live streaming. Purihin natin ang Diyos at dakilain sa umagang ito. Makipagbukas po kayo sa akin ng inyong mga Bible. Sa Psalms 119, verse 9 to verse 16. Tagalog po ito. Sige po, kayo po ay magbukas din dyan sa inyo kung kayo man ay nasa tahanan. Makisabay po kayo sa akin sa pagbasa ng Biblia. Banal na kasulatan ng ating Panginoon. Ang sabi po dito sa verse 9, paano mapapanatiling malinis ang pamumuhay ng sinumang tao sa kanilang kabataan, sa pamamagitan ng pagsunod sa banal mong kautusan, buong puso ang hangad kong sambahin ka at paglingkuran. Huwag mo akong hahayaang sa utos mo ay sumuway, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Verse 12, pupurihin kita, Yahweh, ika'y aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro po sa akin. Verse 13, ang lahat mong mga utos na sa akin ibinigay, palagi kong babanggitin, malakas kong isisigaw. Nagagalak na susundin ko ang iyong kautusan, higit pa sa kagalakang dulot nitong kayamanan. Ako'y laging mag-aaral sa lahat ng tuntunin mo, ng aking maunawaan, pagbulay-bulayin ko, sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang iyo'y di malimot. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na salita. Hallelujah. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari. Diyos na walang kapantay, walang katulad. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na may gawa ng langit at lupa. Diyos na hindi nagbabago, hindi nagkukulang. Ikaw ang Diyos na walang sawa sa pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Purihin ka sa aming mga buhay, Panginoon. Dakilain ka sa bawat araw na ginagawa mo sa amin, Panginoon. Ikaw ang papurihan sa bawat araw at patuloy na malugod ka sa lahat ng aming mga gawa. Ama, sa umagang ito, patuloy kaming magpupuri at mag-aaral ng iyong mga salita. Samahan mo kami sa mga salita mo na ipapahayag ng aming pastor sa umagang ito, Panginoon. Itago mo po siya sa iyong likuran at hayaan mo, Lord, ang mahiwaga mong salita ay siyang patuloy na tumimo sa puso ng bawat nakikinig, nanonood sa gawain ito. Panginoon, pangunahan mo sila, bigyan mo sila ng karunungan na nagmumula sa iyo, na maunawaan ang lahat ng mga salita mo na ipapahayag sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo na patuloy na maranasan ng mga tao, Panginoon, ang kabutihan mo, ang pagpapala mo sa panahon na ngayon na aming nararanasan, Lord. Hindi ka tumitigil sa paggawa, pagkilos mo sa bawat isa, Lord. Ikaw ay laging nariyan. Kaya hayaan mo sa pamamagitan man lang, Lord, ng pakikinig namin ng salita mo ay siya magbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa amin. Yes, Lord. Upang kami patuloy na mabuhay sa gitna ng pandemyang ito sa lahat ng mga nangyayari sa mundo, Panginoon. Wala kaming ibang maaasahan kundi ikaw lang, o aming Diyos, na makapangyarihan sa lahat, na kayang gawin ang lahat ng bagay. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Ang buong mundo, Lord, hawak mo sa iyong mga kamay. Hindi mo ito hahayaan na mawala sa iyo, Lord. Ikaw ang mag-iingat, ikaw ang magpapagaling, ikaw ang lahat ng source ng mga inaasahan namin, Lord. Ikaw ang pag-asa namin sa panahon ngayon. Kaya, Lord, salamat po at sa pakikinig ng salita mo, Panginoon, sa umagang ito.
Hayaan mo, Lord, na kami ay buong pusong ibigay namin at ituon namin ang aming puso sa oras na ito upang ang iyong salita, Panginoon, ay magbigay ng kalakasan sa amin at lalo na sa mga nalulumbay, nalulungkot, natatakot, nawawala ng pag-asa sa panahong ito. Ang salita mo lang, Panginoon, ang siyang kalakasan at magbibigay sa amin ng pag-asa. Kaya Lord, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy ka namin pinupuri, pinasasalamatan, dinadakila, sinasamba, iginagalang at minamahal. Sa iyo lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ng banal na anak na si Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord! Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng mga kapatiran na nanonood sa live streaming. Purihin po ang Diyos sa mga kaibigan natin nasa iba't ibang bansa. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning, good afternoon, good evening sa amang tayong panig ng mundo. May mensahe po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Tayo po muna ay yumukod, manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Lord, sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sapagkat ikaw po ay Diyos na mabuti, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagmamahal sa amin, Diyos na nag-iingat sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kabila na nangyayari sa aming kapaligiran, sa aming bansa, sa buong mundo. You are still in control. Nakaupo ka pa rin po sa trono mo, Panginoon. Alam mo lahat ng bagay na nangyayari, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pagpalain mo po, dakilang Diyos, ang salita mo na aming pag-aaralan. Open our spiritual eyes, spiritual mind, spiritual understanding, upang lubos po namin maunawaan, maisagawa. Lahat ng salita mo na pag-aaralan po namin sa umagang ito. Ang away siya po ay mahigit ng 2,000 taong talunan. Ano mahadlang na kanyang gagawin po ay aking sinasansala, pinapawalang bisa sa pangalan ng Diyos. Dakilang Diyos, pahira mo na yung kapangyarihan ng aking mga labi, upang ang bawat salitang lalabas sa aking bibig, ito po'y salitang nagbibigay ng kalakasan, pagpapala sa makikinig, ito sa lahat, magbibigay ng karangalan, kaluhalatian sa dakilang pangalan. At dahil banal na Espiritu, ikaw muna sa aming kalagitnaan, inangkin na po namin ang katagumpayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kayo po na nanonood sa live streaming, palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Buksan po natin ating Bible, Matthew chapter 14. Babasahin ko po sa New King James Version. Matthew chapter 14, begin verse 22 hanggang 33. Ito po sinasabi, immediately Jesus made his disciple get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. When he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. Verse 24, but the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. When the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, it is a ghost. And they cried out of fear. Verse 27, but immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer. It is I, do not be afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on water. So he said, come. And when Peter had come down from the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried out, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand and caught him and said to him, O you of little faith, why did you doubt? Verse 32, and when they got into the boat, the wind ceased. Those who were in the boat came and worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Naalala ko po, noong May 23, 2021,
pinag-aralan po natin itong talatang ito, itong passage na to. Kung natatandaan po natin ang pamagat po natin noon, hidden blessing in the storms of life. So umagang ito ay muli po natin pag-aaralan ng passage at ang pamagat po ng ating pag-aaralan, what to do when the storms come. Ano ang gagawin kapag dumating ang bagyo? Yung feeding of 5,000, dito po sa Matthew chapter 14, beginning verse 13 hanggang 21, ito po yung lesson na nag-set ng background dito po sa ating pag-aaralan. Yun po yung pinaka-background. Yun po yung lesson na nag-set ng background dito po sa ating pag-aaralan. Ito po ay isang matinding testing sa mga alagad, sapagkat yung kanilang bangkang sinasakyan ay halos mawasak, sapagkat sila po ay sinasalpok ng mga alon dahil pasulungat sa hangin. Malakas na alon po yung sumasalpok sa kanila. At kung titingnan po natin, meron pong 3 miracle na nangyari dito po sa passage sa ating pag-aaralan. Meron pong 3 miracle. Number 1 miracle sa verse 25. The miracle of Jesus walking on the water. Yung himala ni Jesus nang siya po'y lumakad sa ibabaw ng tubig. Another miracle in verse 29. The miracle of Peter walking on the water. Yung pong himala ni Pedro nang po siya ay lumakad sa ibabaw ng tubig, sapagkat ang natural po kapag ikaw ay tumapak sa tubig, lulubog ka. So himala. Then yung pangatlo po, yung sa verse 32, the miracle of Jesus calming the storm. Nung kanya pong siya umakyat sa bangka, humupa po yung hangin. Yung pong nararanasan ng mga alagad, yung po ay nararanasan din natin. Kung meron silang bagyong naranasan, tayo po ay merong bagyong nararanasan. Ngayon lang, matindi pong bagyo ang nararanasan natin. At yung bagyo nararanasan natin ay palakas ng palakas. Hindi natin kontrolado. Life is filled with storm. Ang buhay po ay puspos ng bagyo. Kaya dapat alam po natin kung ano ang ating gagawin pagdating ng bagyo. Kasi pag dumating po ang bagyo at alam na po natin ang gagawin, hindi po tayo magpapahanig kasi alam natin ang ating gagawin. Ang mahirap po ay pagdating ng bagyo, doon lamang tayo mag-iisip kung ano ang dapat natin gawin. Mahirap po yan. Magpapahanig tayo, sasablay po tayo. What to do when storms come? Roma number 1, na pag-aaralan po natin, the frightening reality of the storm. Yung pong nakakatakot na realidad ng bagyo. Aminin po man natin o hindi, pag meron po tayong bagyong nararanasan, nagkakaroon tayo ng takot, miski mananampalataya po tayo. Di ba? Kapag nag-announce na po ang Pag-asa, merong bagyong parating sa Pilipinas. Signal number 3 ang Calabarzon. Super bagyo. Ganito kalakas ang hangin, ganito karaming tubig ang babaksak, at mag-ingat. So tayo bilang tao ay talagang kakabahan ka. Diba? Matatakot ka. Naalala ko po yung huling bagyo, si Jolina, yung huling bagyo po, tayo po ay signal number 2. Dahil signal number 2, malakas po yung ulan, at ako pinaan dito sa labas, nakita ko po yung karsada ay tumakas na po yung tubig. At dahil tumakas po yung tubig, nagkaroon po ng, sa totoo ako po yung nagkaroon ng kaba, kinabahan at natakot, sapat iniisip ko. Kasi iniisip ko, baka bumaha na naman. So ang ginawa po namin, nagtaas kami ng mga gamit, nagtaas kami ng mga instrumento sa church. Kasi natatakot na baka bumaha. Pero purihin po ang Diyos. Hindi naman po pumasok ang tubig dito, sa bahay hindi po pumasok, sapagkat tumigil po ang ulan. So meron pong katotohanan. Frightening reality of storm. Sabi po ng verse 24, but the boat was now in the middle of the sea,
tossed by the waves, for the wind was contrary. So yung pong bangka nila ay nasa gitna ng dagat, pagkatapos binabayo po sila ng alon sapagkat salungat sa hangin. Number 1, they were in the middle of the problem. Letter A, dun po sa Roman number 1, letter A, they were in the middle of the problem. They were in the middle of the storm. Sila po ay nasa kalagitnaan ng dagat. Nasa kalagitnaan po sila ng dagat, binabayo ng malakas na alon ang kanilang bangka sapagkat sila po ay salungat sa hangin. At ang sabi po ng isang mangangaral, 3 to 3.5 miles from the shore. Malayo na po sila sa pangpang. Mahirapan na po silang bumalik. Nasa gitna na po sila ng dagat. Kung tayo po kaya, ang nasa ganoong kalagayan, isipin po natin, kung tayo po ay nasa gitna ng dagat, at pagkatapos ay binabayo yung bangka natin ng malakas na alon sapagkat salungat tayo sa hangin, ano kaya ang mararamdaman natin? Natural matatakot po tayo. Bakit? Kasi hindi po natin kontrolado. Hindi natin kontrolado yung alon, hindi natin kontrolado yung hangin, so yun na magbibigay ng takot sa atin. They found themselves in the middle. Ang buhay po kasi, bilang mananampalataya, minsan dinadala po tayo sa kalagitnaan ng bagyo. Ngayon po ay nakalagitnaan po tayo ng bagyo. Hindi po natin kontrolado yung mga nangyayari araw-araw. Pabago-bago. Aminin po natin at sa hindi, miski mananampalataya tayo, nagkakaroon tayo ng takot, kaya nga lamang bilang mananampalataya, hindi po tayo nananatili sa takot. Ano po yan? Natural sa tao yung matakot. Nasa kalagitnaan po tayo ng bagyo ngayon. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Lagi tayong abangan ang susunod na kabanata. Minsan pabago-bago yung pong quarantine protocol. At ito po ang nagbibigay ng takot. Kung titingnan po natin, kung ating pong mga kababayan ay punong-puno na ng takot. Hindi na malaman ang kanilang gagawin. Maging sa paglabas natatakot. Amen. Life has a way of putting us in the middle of the storm. So nasa kalagitnaan po sila ng dagat, may bagyo, so sila po ay nagkaroon ng takot. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Nasa kalagitnaan ng dagat, nasa kalagitnaan ng bagyo. Let it be everything was against them. Lahat ng bagay ay parang laban sa kanila, laban sa mga lagad. Sabi ng verse 24, the wind was contrary. It was a very strong wind. So para ang lahat ng bagay ay laban sa kanila. Hindi pumapanig sa kanila, hindi umaayon yung mga pangyayari na gaganap. Nasa kalagitnaan sila ng dagat, pagkatapos sila po ay salungat sa hangin, binabayo ng malakas na hangin na alon yung kanilang bangka. Kung atin pong papansinin ngayon, mga minamahal na kapatid, kung papansinin po natin tayo nasa kalagitnaan ng bagyo, para bagang ang lahat ng bagay ay laban sa atin. Everything seems against us, going against us. Parang hindi umaayon yung pangyayari na gaganap araw-araw para sa atin. Tingnan po natin yung COVID-19 pandemic, yung kanila pong quarantine protocol. Pabago-bago. Ngayon ay dalawa na lang, ECQ, GCQ. GCQ may level 4, 3, 2, 1. Yung level 5 ay ECQ. Parang hindi pumapabor. Nakalagay pa doon, hindi ka pwede mag-face to face kung yung pong minister ay hindi fully vaccinated. So para bagang hindi normal. Lahat ng pangyayaring nagaganap
araw-araw sa atin ay parang kontra sa atin. Para bagay yung winds of life blows contrary or against us. Hindi pumapabor sa atin. Dahil hindi pumapabor sa atin, lagi po itong nagdadala ng takot sa atin, miski po tayo ay mananampalataya na. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Si araw-araw ang pinansin mo, pabago-bago. At hindi po pumapabor sa tao. Hindi pumapabor sa atin. At yun po yung nagbibigay ng takot. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari sa araw ng bukas. Dahil tayo nakabang. Ano kaya mangyayari sa araw ng bukas? Sasabihin ng IATF, ganito yung quarantine protocol, o mismo minsan binabago po nila. Amen. Katulad po nito, sa ating gawain, wala po tayong face-to-face. Amen. Wala po tayong face-to-face. So, ibig sabihin yung mga nagaganap para mag-against us. Pero bagamat wala po tayong face-to-face, yung salita po ng Diyos hindi pwedeng hadangan. Salamat po, meron po tayong live streaming at patuloy po na ibabahagi ang salita po ng Panginoon. So, yung po mga lagad, nasa kalagitnaan po sila ng dagat, binabayo sila, everything is against them. At ang isa pa po, it was the darkest hour. Pinakamadilim na gabi, yung pong fourth watch, yung po yung pinakamadilim na bahagi ng gabi. Nasa kalagitnaan ka ng dagat, may bagyo, binabayo ka ng malakas na alon ng hangin, at pagkatapos, napakadilim ng gabi. Ano mo yung kaya ang isipin natin? The disciple did not know which way to go. Hindi nila alam yung daan kung saan sila pupunta. Kasi sobra pong delay. Naranasan na po ba natin yan? Yung hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Hindi mo alam kung sino ang papanigan mo. Hindi mo alam kung magpapabakuna ka o hindi. Hindi mo alam yung gagawin mo. Meron nagsasabi, magpabakuna ka. Kasi makabubuti sa iyan, tamaan ka man ng COVID, mild na lang ang tama mo. May nagsasabi naman, huwag kang magpabakuna kasi meron mga nakalagay dyan hanggang 2 taon. Patay ka. So, para paano yan? Hindi mo alam kung gagawin. Puri, meron po tayong Panginoon na natatanungan po natin. Amen. Yung hindi alam ang gagawin ng mga alaga. The fourth watch was the last watch of the night. It was dark and very dangerous. Yun po yung pinakamadaling na oras sa gabi at yun po yung mapanganib. Nagdadala ng takot sa kanila. Hallelujah. They had a threefold problem. Meron po silang 3 problema. Unang problema nila, the distance from the shore. 3 to 5 miles away from the shore. Problema po yan kasi mahirap nang bumalik. The direction of the wind. Salungat sila sa hangin. And the darkness of the night. Ito pong 3 ito ang nagdadala ng takot sa kanila. Naalala ko po noon, nagkaroon kami ng overnight prayer sa Bulacan. Magkakasama kami ng Pastor Edmond. Katapos ng overnight prayer, naligo po kami sa ilog. Doon sa Nogsagaray, Bulacan. Naligo kami. Yung mga pastor, di naliligo po kami. Nung naliligo po kami, tumawid kami, malakas yung alon eh. Tumawid kami, si Pastor Edmond, tatandaan ko, si Pastor Apollo, sila Pastor Saldi, pinanonood na kami. Nung kami po ay tumatawid na, malakas po yung alon, bigla akong huminto. Pagkatapos, bumaba, inaro ko, napakalalim. Pag-angat ng aking ulo, sumigaw ako, sabi ko, balik, napakalalim. Kung yung pag-aaral, kasi nagpanik na ako, kung ididiretso ko, yung langoy ko, malapit na ako makatawid. Samantalang yung babalikan namin, ay napakalayo pala. Dahil kami po ay nagkaroon na ng takot, bumalik kami. At napakalayo nung babalikan namin, kinapos po kami. Pero sa biyaya po ng Panginoon, hindi po kami nalunod sa biyaya ng Panginoon. So meron pong takot.
Ang lahat ng ito, God arranged it as an illustration of the problem storm we all have. Ito po ay inarrange ng Panginoon, ito pong passage na ito, bilang illustration sa mga problema at sa bagyo na mararanasan po natin sa ating buhay. Katulad ng sinabi po natin, there is a frightening reality in the storms of life. Palakpakan po natin ang Panginoon. Roman number 2. God provision in the storm. Ang pagtutustos ng Panginoon sa bagyo. Di ba pag may bagyo dito, may tustos ang gobyerno, di ba? Pag nagkaroon ng bagyo, binaha, naandyan yung mga relief goods, mga NGO, yung gobyerno, maraming ginagamit para matulungan yung mga nabagyo. Tayo po, napakarami na natin bagyong pinagdaanan. Katulad ng sinabi natin kanina, tayo po nasa kalagitnaan ng bagyo. Matagal na po. May ilang isang taon itong bagyong pinagdadaanan natin, patindi ng patindi. Pero sa kabila po ng dinadaanan natin bagyo, bilang mananampalataya, naranasan po natin yung pagtutustos ng Panginoon. Naranasan po natin kailanman hindi tayo pinabayaan ng Panginoon. Hindi tayo pinagkulang ni Lord. Sapat-sapat yung provision ni Lord. Financial provision, material provision, lahat ng provision. Binibigay ng Panginoon sa atin sa bagyo ng buhay. Verse 22 hanggang 23, yung Matthew 14, verse 22, 23, babasahin ko po. Immediately Jesus and his disciple get into the boat and go before him to the other side while he sent multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. God's provision in the storm. Letter A, God is never surprised by our storm. Ang Diyos po ay hindi nasusurpresa sa bagyo na pinagdadaanan natin. Ang Panginoon hindi po siya nasurpresa. Nung yung pong bangkang sinasakyan ng mga alagad ay binabayo ng malakas na alon sapagkat sa lungan sa hindi po na sorpresa si Lord from the very beginning. Alam po ni Lord na mararanasan nila yung mga bagay na yon. Amen. Sapagkat wala pong aksidenteng nangyayari sa buhay ng santunay na mananampalataya. It is God's ordained. Amen. Tayo po, anumang bagyo ang pinagdadaanan natin, hindi po kailanman na sorpresa si Lord. Kung ikaw, kapatid, na-positive ka ng COVID-19, hindi na sorpresa si Lord dyan. Alam ni Lord na magpapositive ka sapagkat walang bagay na lihim sa Panginoon. Alam niya ang ginagawa niya sa buhay natin. Amen. Ano man ang nangyayari sa atin sa araw-araw, ano man bagyo pinagdadaanan natin, hindi po nasusurpresa si Lord. Kung nagkasakit ka, hindi masusurpresa si Lord. Alam niya yan. Maging araw-araw na pangyayari na gaganap sa ating bansa. Yung pabago-bago na quarantine protocol ng IATF, hindi po nasusurpresa si Lord. Alam ng Panginoon, pinahintulutan ni Lord na mangyari po yan. Ibig sabihin, alam ng Panginoon ang ginagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Pinahintulutan niya itong COVID-19 pandemic sapagkat alam niya yung kanyang ginagawa at ito po'y merong layunin sa bawat isa po sa atin. Yung katotohanan na malaman po natin na ang Diyos ay hindi nasusurpresa sa nararanasan natin, isang bagay na magbibigay sa atin ng kalakasan, isang bagay na magsasabi sa atin, huwag tayong matakot. Kasi alam niya kung bakit mo naranasan niya, pinahintulutan niya. Itong pandemic nito, pinahintulutan ng Panginoon.
Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ibang bansa, meron ng mandatory vaccination. At dito, pinaplano. So pag pinahintulot, nasa Panginoon yun eh. Alam ni Lord, kung magkakaroon dito ng mandatory vaccine, alam ng Panginoon yan. Hindi siya masusurpresa, hindi siya magtataka. Bakit? Hindi siya magtataka. Alam niya from the very beginning. Yan lagi tayo sa Panginoon umasa. Lord, bahala ka na. Amen. Pag pinahintulutan ng Panginoon na magkakaroon ng mandatory vaccination dito sa Pilipinas, kontrolado ng Panginoon yan. Pinahintulutan niya. Sabi ng Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Sabi po ng Psalm 139 verse 16, ako'y nakita mo na, hindi pa man sinisilang. Alam mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Sapagat ito'y nakasulat sa aklat mong talaan, matagal ng balangkas, ikaw lang ang may alam. Ang bawat pangyayaring nagaganap araw-araw, scripted na po yan. Alam na ni Lord ang lahat ng mangyayari araw-araw, kada minuto, kada segundo. Sabi ng Psalm 139 verse 4, before a word is on my tongue, you Lord know it completely. Nasa labi pa lang po natin, yung sasabihin natin, alam na po ng Panginoon. Matthew 10:30, and even the very hairs of your head are all numbered. Maging ang bilang ng buhok natin, alam ng Panginoon. Yung pangyayari na gaganap sa mundong araw-araw, yung nangyari sa Afghanistan, hindi na sorpresa si Lord dyan. Alam ni Lord na mangyayari po dyan. Pinahintulutan niya. Ibig sabihin, He is in control. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ibig sabihin, wala po tayong dapat ikatakot. Hallelujah. Praise the Lord. Verse 25. Matthew 14 verse 25. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. Letter A, sinabi natin kanina, God is never surprised by our storm. Letter B, God will use our storm as a pathway to us. Gagamitin ng Panginoon yung bagyo, yung ating bagyo, bilang landas patungo sa atin. Sabi po dito, on the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. Nung sila po'y binabayo ng malakas na alon, dahil sila po'y salamat sa hangin, dumating si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Ginamit ng Panginoon yung bagyong nararanasan ng mga alagad para makalapit sa mga alagad. Yung bagyong nararanasan natin, paraan ni Lord para makalapit sa atin, para magparamdam that He is in control. Para magparamdam na siya'y laging naandyan kung kailangan natin. He is there when we need Him. Ginagamit ni Lord. Ikaw, ano may nararanasan mo, yan ay vehicle ni Lord. Para magparamdam sa iyo that He is in control, na naandyan siya. Naandyan siya sa tabi mo, na handang tumulong sa iyo pag kailangan mo. Katulad po nito, ito pong bagyong pinagdadaan, pathway ni Lord ito. Para sa ating mananampalataya. Para maintindihan natin merong isang Diyos na merong kontrol ng lahat ng bagay. Merong isang Diyos na nandyan handang tumulong. Kung tayo po ay hihingi ng tulong, palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Wala pong sinasayang si Lord. Wala pong sayang sa buhay natin. Maganda o pangit, hindi sinasayang ni Lord. Yang mga bagyo, instrumento ni Lord para makalapit sa atin. Para makita natin kung sino ang dapat nating tawagan. Amen. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. Hindi po. Meron po akong audience tatlo. Si Ellen, si Pastor Ellen, si Hannah Abigail narito,
at si Sister Minda. Tatlo po ang aking audience. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. God is never surprised by our storm. God will use our storm as a pathway to us. Verse 27, basahin po natin. Verse 26 and 27. Sabi po dito, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. The ibang translation, they were terrified, saying, it is a ghost, and they cried out for fear. But immediately, Jesus spoke to them, saying, be of good cheer, it is I, do not be afraid. Nung nakita po ng mga alagad, Jesus ay lumalakas sa ibabaw ng tubig, sila po yung natakot at ang sabi, multo, multo. Ang sabi po na Jesus, huwag kayong matakot, ako ito. Be of good cheer, it is I, do not be afraid. Letter C, God will use our storm to reveal Christ to us. Gagamitin po ng Diyos yung bagyo para ipahayag si Kristo sa atin, para makilala natin ng lubusan ang ating pong Panginoon. Dito po sa bagyong pinagdadaanan natin sa pandemic na ito, mas nakilala natin ang Panginoon kung sino ang Panginoon. Di ba? Mas nakilala natin siya. Kasi pag ang takbo ng buhay po natin ay smooth, hindi natin makikilala ng gusto ang Panginoon eh. Pero sa kalagitnaan bagyong pinagdadaanan natin ngayon, nakilala natin, in-reveal ng Diyos kung sino si Kristo sa buhay natin. Naalaman natin that He is our provider. Di ba? Pinurubay naman lahat ng pangangailangan natin na hayag. He is our healer. He is our protector. He is our salvation. Dito po sa bagyong pinagdaanan natin, mas nakilala natin ng lubusan ang ating pong Panginoong Jesucristo. Babasahin po yung verse 27 sa Amplified Bible. Sabi po ng Amplified Bible sa verse 27, Matthew 14:27. But instantly he spoke to them, saying, take courage, I am, stop being afraid. Ang ginamit po niya, I am. So yung King Version na ginamit na, it is I. Sa Amplified, ginamit na, I am. Sa New Living Translation, babasahin ko rin po. But when Jesus spoke to them at once, don't be afraid, He said. Take courage, I am here. Ginamit po yung salitang I am. Exodus chapter 3 verse 14. Sabi po ng Exodus 3:14, God replied to Moses, I am who I am. Say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Verse 27, sabi po doon, take courage, I am, do not be afraid. Jesus Christ used the name of God, I am. Ginamit niya, sabi ng Panginoon, I am who am I am. Ako nga. Ito po yung ginamit ni Jesus. Jesus used the name of God, I am. This is the name for the great self-existing God. It is a very holy God. This name, I am, na ginamit ni Jesus, is a declaration of deity of Christ. Declaration ng pagiging Diyos ni Kristo. Nung ginamit niya yung salitang I am, Jesus Christ is the great I am. So nung ginamit niya yung salitang I am, dinideklara ni Kristo yung kanyang pagiging Diyos. Jesus Christ was saying to us, I am in charge here. Ako ang namamahala dito. Sa bagyong pinagdadaanan mo, I am in charge. Sa bagyong pinagdadaanan natin, I am in charge. Sa kalagitnaan ng pandemyang ito, I am in charge, ang sabi ng Panginoon. Kailangan makita po natin ang ating Panginoon Kristo sa kalagitnaan ng ating bagyo, who is in charge. Kung si Kristo ang in charge sa bagyong pinagdadaanan natin,
Why fear? Why worry? Napaunahan nga man o hindi? Why fear? Why worry? He is in charge. Amen? Yun po sinasabi sa take courage, I am, do not be afraid. Kapatid, kung nakikinig ka, kung meron kang pinagdadaanan, yung ba maintindihan mo, sinasabi ng Panginoon, I am in charge. Ano man pinagdadaanan mo, in charge ako dyan, alam ko yan. Alam ko kung ano yung pinagdadaanan mo na, andyan ako. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. Parang matamlay ang palakpakan. Sa Panginoon kami pumapalag. Ayun. The name I am is a declaration of the deed of Christ. The name I am is a proclamation of His presence. Proclamation na naandyan siya kasama natin ang Panginoon. Hindi po sinabi ni Jesus, take courage, I was. Hindi po niya sinabing I was. Hindi niya sinabing, take courage, I am going to be. Hindi po niya sinabi. Ang sinabi niya, take courage, I am, stop being afraid. Ibig sabihin, naandyan siya. Kasama natin siya. He is just as real, just as near, just as dear, just as precious, and just as present today as He was then. Kung siya po noon ay real, kung siya po noon ay near, kung siya po noon ay dear, precious, and present, ganun pa rin po siya magpasa hanggang ngayon. Ulitin natin, He is just as real, just as near, just as dear, just as precious, and just as present today as He was then. Hebrews 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. He is with you. He is with us now in the midst of the storm. Yun po yung kagandahan. Siya po ay with you. He is with you, with us now in the middle of the storm. Sabi ng Matthew 1:23, He is our Emmanuel, meaning God is with us. Sabi ng Hebrews 13:5, I will never leave you nor forsake you. Sabi ng Isaiah 43:2, dumaan ka man sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa po, hindi ka maano, hindi ka mabibuan ng bagat ng pagsubok. Sapagkat kasama po natin ang Panginoon. Di ba? Kung alam natin, kasama natin si Lord sa pinagdadaanan natin. At yun po yung sinasabi niya. The word I am declarations of His presence. Sa bawat nararanasan natin, kasama po natin ang Panginoon. Jesus Christ is the eternal I am. Sabi po ng John 6:35, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. Sabi ng John 8:12, I am the light of the world. Sabi po ng John chapter 10 verse 7, I am the door of the sheep. Sabi ng John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd gave his life for the sheep. Sabi ng John 11:25, I am the resurrection and the life. Sabi po ng John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come unto the Father except by me. John 15:1, I am the true vine. Jesus Christ is the great I am. Jesus Christ is the eternal I am, meaning to say He is present sa lahat ng ating pong nararanasan. Present po siya ngayon habang tayo nagdadaos ng gawain. At present siya sa lahat ng lugar. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. The name I am is a name for the great existent God. The name I am is a declaration of the deity of Christ. This name I am is a proclamation of His presence. And this name I am is an announcement of abundance. Announcement ng kasaganaan.
Sinabi ng Diyos, I am. It is an announcement of abundance. Sabi po ng John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. Sabi niya, ako ang mabuting pastor. Sabi ng Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi tayo pinagkukulang. Nung sinabi ng Panginoon, I am, don't be afraid. Declaration, announcement of abundance. Gaano mang katindi. Yung maranasan po natin, gaano mang katagal. Yung pandemya niya, hindi po natin alam kung hanggang kailan matatapos yan. Si Lord lang ang nakakaalam. Alam ni Lord kung kailan matatapos siya. Pero ang magandang balita, meron pong kasaganahan. Na kay Kristo merong kasaganahan. Philippians 4:19, and my God will supply all our needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. The frightening reality of storm. Roman number 2. God's provision in the storm. Roman number 3. The Christian's or believer responds to the storm. Ano yung ating responde? Ano yung tugon natin kapag may bagyo ng buhay? Kasi ang pamagat natin, di ba? What to do when the storm comes? Ano yung tugon natin kapag may bagyo na? Ngayon, matagal na yung bagyo natin. Ano yung tugon natin? Ano yung response natin? Yung mga response natin, katulad ng response ng mga hindi mananampalataya, dapat ang ganun din ang response natin. Sabi po sa verse 26, Matthew 14:26, and when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. It is a ghost, and they cried out for fear. Number 1, response po natin. Letter A na response po natin sa storm. We must look for Jesus when the storms come. Pag dumating ang bagyo, kay Jesus po tayo tumingin. Kay Jesus tayo aasa. Kay Jesus tayo magtitiwala. Dito po sa ating bagyong pinagdadaanan, kanino po ba tayo nakatingin? Saan ba tayo titingin? Saan ba tayo aasa? Saan po ba tayo magtitiwala? Nakakalito yung mga sinasabi. Nakakalito yung sinasabi ng anti-vaccine. Nakakalito yung sinasabi ng pro-vaccine. Nakakalito yung sinasabi ng WHO, ng DOS. Nakakalito. Di ba? Hindi natin alam. So kanino po tayo titingin? Kanino tayo aasa? Kanino tayo magtitiwala? Walang iba kundi sa ating pong Panginoong Jesucristo. Ano man ang kailangan natin, sa Kanya po tayo dapat tumingin. Huwag po tayo kung saan-saan natingin. Hebrews chapter 12 verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him, endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God. Colossians chapter 3, verse 23. Set your mind on things above, not on the things of the earth. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Ang buhay natin ay nakatago kay Kristo sa Diyos. Our life is hidden with God, with Christ in God. Sa panahong ito, wala po tayong ibang dapat pagtiwalaan. Pagkamat nagtitiwala po tayo sa gobyerno kasi inilagay po ng Panginoon yan. Sumusunod tayo sa kanilang protocol, miski mahirap talaga yung protocol nila, bilang mabuting mananampalataya, bilang law-abiding citizen. Sumusunod po tayo sa kanilang protocol. Di ba? Pero, sino ang dapat natin mas lalong pagkatiwala? Walang iba kundi yung ating pong Panginoon. Ang Lord lang ang nakakaalam ng bawat pangyayari. Yung pong mga sinasabi ng iba ay pabago-bago. So, sino po yung ating titingnan, sino yung ating sa asa, pagtitiwalaan, walang iba kundi ang ating Panginoon.
Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise God. We must look for Jesus when the storm comes. Verse 27 and 29. But immediately Jesus spoke to them, saying, Be of good cheer. It is I. Do not be afraid. Verse 28. And Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So he said, Come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. Letter B, yung response po natin sa bagyo. We must listen to Jesus while the storm rages. Kinakailangan din po tayo kay Kristo habang nananalasa ang bagyo. Hanggang nananalit ang bagyo, hanggang nananalanta ang bagyo, makinig po tayo sa sasabihin ng Panginoon. Si Pedro nakinig sa kalagitnaan ng bagyo nung nakita po niya na ang Panginoon lumalakas sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Ang sabi po ni Peter, Lord, kung talagang ikaw yan, palakarin mo ako sa ibabaw ng tubig. Ang sabi ng Panginoon, come! Nakinig si Peter sa sinabi ng Panginoon. Kapag meron po tayong bagyong pinagdadaanan, laging merong message si Lord sa atin. Hindi pwedeng mawalan ng mensahe ang Panginoon. At kinakailangan pakinggan po natin. Magkaroon tayo ng hearing ear. Kasi minsan, sa kalagitnaan ng bagyo, may sinasabi na ang Panginoon, binabaliwala natin. Mas pinagtaygawalaan natin yung sinasabi ng ibang tao. Huwag po tayong kung kani-kanino nakikinig. Hindi po natin sinasabing huwag tayong makinig sa gobyerno. Hindi natin sinasabing huwag tayong makinig sa sinasabi ng Interagency Task Force. Diba? Dapat tayong makinig kasi siya may nilagay nila. Pero mas lalo po tayong dapat makinig sa Panginoon. Meron siyang message. Pag sinabi ng Panginoon, okay, magpabakuna ka, pabakuna ka. Kaya lagi kinakailangan bukas ang ating spiritual ears. Sabi ng John 10:10-7, My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Naririnig ng aking tupa ang aking tinig. Nagsasalita po ang Panginoon. Di ba natatandaan po natin nung si Samuel? Di ba tinatawag siya ng Panginoon si Samuel? Akala ni Samuel kung sino lang, pupunta siya kay Eli. Akala niya kung ano lang sabi ng Panginoon. Sabi ni Eli sa kanya, pag muli kang tinawag, sabihin mo, Lord, here I am. I am listening. Amen. Makinig po tayo. Mayroong message si Lord. Sa pandemyang ito, may message si Lord. Maging sa mga gawain, may message si Lord. Amen. Kasi meron, yung pong sa IATF, nakalagay po doon, no face-to-face, merong face-to-face gathering. Only the fully vaccinated. Fully vaccinated minister. Parang ang dating parang against sa mga hindi baklanadong pastor. Meron kaming meeting sa Miyerkules ng GMC Board. Kasi usapan namin yan sa chat group namin sa GMC. Ay may meeting po kami ng board sa Wednesday doon po sa Bulacan. Pag-usapan po yan. Yun ang sinasabi nila. Ngayon, kanino ka makikinig? Sabi ng Panginoon, praise the gospel in season or out of season. Diba? So yung wisdom sa makinig tayo. Pag sinabi ng Panginoon, huwag kang mag-preach, huwag kang mag-face-to-face. Kasi hindi ka pa fully vaccinated. Pag sinabi ni Lord, sumunod. Kung ano yung sasabihin ng Panginoon, yun ang sabi ng IATF Pero mas makinig tayo sa Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, no, no. Pag sinabi ng Panginoon, go, go. Yan, napakalaga po. Mga minamahal na kapatid, na makinig tayo sa Panginoon habang rumaragasa pa po yung bagyo na yan. Yung bagyo ng pandemic na rumaragasa. Libi-libo tinatawa, maraming namamatay. May mga pastor na rin po tinamaan namatay.
rumaragasa. Makinig tayong maigi sa tinig ng Panginoon. Sabi po ulit ng John 10:27, my sheep hear my voice. And I know them and they follow me. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa oras ng bagyo, kapag tayo po ay tumingin sa Panginoon, kapag tayo po ay nakinig sa Kanya, iko-comfort po tayo ng Panginoon. Sabi po ng verse 27, but Jesus spake to them at once, don't be afraid. He said, take courage, I am here. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot, ako ito. Jesus was saying to us, now, right now, take courage, I am here. Andito ako. Sa kalagitnaan ng pandemic, yun po ang sinasabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Andito ako. I am in control. Hindi lamang po tayo, pagka tayo po ay nakinig sa Panginoon, tumingin sa Panginoon sa oras ng bagyo, hindi lamang po tayo i-comfort, i-challenge po tayo ng Panginoon. Yan sabi po sa verse 28-29a, and Peter answered him and said, Lord, if it is you, command me come to you on the water. Sabi ni Jesus, come! Nung nakinig si Peter sa Panginoon, challenge siya ng Panginoon. Lord, talagang ikaw yan. Hayaan mo ako lumakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ng Panginoon, come! Challenge po siya ng Panginoon. At inaccept ni Peter yung challenge ni Lord. Lumakad siya sa ibabaw ng tubig. Sa kalagitnaan po ng pandemyang ito, habang tayo nakatingin kay Lord, nakikinig kay Lord, may darating pong challenge sa atin. Personal challenge ni Lord. Di ba? Ano ba yung challenge ni Lord sa atin? Nasa atin po yan. Whether we accept it or not. Pero pag si Lord ang nag-challenge, wala po tayong dapat kundi i-accept yung challenge. Kasi yun po ay para sa ikabubuti natin testing ng ating pananampalataya. Yun po yung, kasi pag may bagyo, yung tinig ng Panginoon eh. Talagang dapat makinig tayo. Kaya lagi tayo nakinig, Lord, ano ba? Ano ba talaga? Kasi yun ang pinagtataro, yung vaccination talaga. Lord, ano ba talaga? Mapapakuna, hindi. Pag hindi kami nabakunahan, hindi kami pwede mag-face-to-face ng minister. Ano ba talaga, Panginoon? So yung tinig ni Lord. Ngayon, mayroong challenge ni Lord. Habang nakikinig tayo, i-challenge tayo ni Lord. At ano ba yung challenge ni Lord? Wala tayong dapat yung kundi tanggapin. Palakpakan po natin ang Panginoon. I-challenge po tayo ng Panginoon. And we must accept the challenge of God. Hallelujah. Kaya sa yung challenge ni Lord, para sa ibubuti natin yan, para matesting yung pananampalataya natin. We must look to Jesus when the storms come. We must listen to Jesus while the storm rages. Letter C. Verse 29b. And when Peter had come down out of the water, he walked on the water to go to Jesus. So siya po ay sabi ng Panginoon, go! So siya po ay bumaba sa bangka at lumakad sa ibabaw papunta kay Jesus. Letter C, we must obey Jesus in spite of the storm. Sa kabila po ng bagyo, kalagitnaan ng bagyo, dapat po tayong sumunod sa Panginoon. Ano man ang sabihin ni Lord, dapat sumunod tayo. Di ba sabi natin kanina, kailangan makinig tayo sa Panginoon. Pag nakinig tayo sa Panginoon, magsasalita si Lord. Kung ano mo yung sabihin ni Lord sa atin sa kalagitnaan ng bagyong pinagdadaanan natin, dapat sundin po natin. Amen. Sinabi ng Panginoon, come! Sumunod si Peter, lumakad sa ibabaw ng tubig. When Peter walked on the water, he was really walking on the Word of God. Nung si Pedro po ay lumakad sa ibabaw ng tubig, ang katotohanan sa may lumakad sa salita po ng Panginoon. Kasi ang sabi ni Lord,
Come. The word of Jesus Christ is come. Naniwala po siya, kaya ang ginawa po niya, bumaba sa bangka at tumakad sa ibabaw ng tubig. He is walking on the word of God. Narinig niya yung salita ng Diyos, come. Naniwala po siya at meron po siyang ginawa. Bumaba sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig at nakalakad po siya, ang sabi ng Bible. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Verse 30. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and beginning to sink. He cried out saying, Lord, save me. Letter D. Yung response po natin. We must walk with Jesus throughout the storm. We must walk with Jesus throughout the storm. Kinakailangang lumakad tayo, mamuhay kasama si Kristo hanggang sa matapos ang bagyo. Lumalakad tayo kasama si Kristo habang meron pang bagyo hanggang hindi natatapos. Huwag tayong bibitaw. Hindi pa tapos yung bagyong pinagdadaanan natin. Meron kasing ibang bumibitaw na eh. Hindi nakatagal doon sa bagyo, hindi na nakalakad, nakasama ni Jesus. Bumigay. We must walk with Jesus throughout the storm. Nalunod po ba si Peter? Hindi po nalunod si Peter. Hindi rin po tayo malulunod kung tayo po ay lalakad na kasama si Kristo hanggang sa matapos ang bagyo. Bagamat si Pedro po ay hindi nakalakad ng malayo, pero nakalakad siya. By faith, lumakad siya. Ang sabi po ng isang mangangaral, it is safer to be on the waves with Jesus than in the boat without Him. Sabi niya, mas ligtas sa mga along, malalakas na alon na kasama si Kristo kaysa sa bangka na wala naman si Kristo. Amen. Amen. Mas masarap, mas safer na tayo po ay mas safer po na tayo mamuhay sa kalagitnaan ng waves of pandemic with Jesus. Nasa kalagitnaan po tayo ng alon ng pandemya. Pero mas ligtas tayo kasi kasama natin si Jesus. Kesa nasa isang lugar ka na hindi naman si Jesus nandoon, na hindi mo naman kasama. It is safer to be on the waves of pandemic with Jesus. Safe po tayo sa pandemyang ito kasi bakit kasama po natin ang Panginoon. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Why did Peter begin to sink? Nakalakad siya, di ba? Sumunod siya kay Peter. Pero siya po ay lumubog. Bakit? Sabi ko nung makita ni Pedro yung alon, siya nagkaroon takot unti-unti lumubog. Bakit po siya nagpalter? Bakit po siya nagbigay to sing? Sapagkat nawala po siya. Nawala po siya sa focus. Yung una nakatingin sa kay Jesus, nalaunan doon po siya tumingin sa circumstansya. Doon siya tumingin sa problema. At dahil doon siya tumingin sa circumstansya, tumingin sa hangin, sa alon, nagkaroon po siya ng takot, unti-unting dumumog si Pedro. Salamat, sinagip siya ng Panginoon. Sinabi, Lord, save me, sinagip po siya ng Panginoon. Save is with us. Sa bagyong pinagdadaanan natin, kapag tayo po'y nag-focus dun sa bagyo, kapag tayo po'y nag-focus sa pandemya, kung ikaw meron kang positive ka, doon ka nag-focus sa pagiging positive mo, makikita mo ang sarili mo, makikita natin sa sarili natin, unti-unti tayong lumulubog at magkakaroon po tayo ng takot. Magkakaroon tayo ng takot, unti-unti tayong lulubog. Amen. Katulad sinabi natin kanina, sa kalagitnaan ng pandemic, Jesus tayo titingin. We are commanded to keep our eyes of faith firmly fixed on Jesus. Hebrews 12:2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Hindi po tayo papahintutan ng Panginoon malunod sa kalagitnaan ng bagyo. Ang dami na nga nalunod eh.
Pero tayo hindi papahintulutan ni Lord na malunod sa kalagitnaan ng bagyong ito. Kasi bakit? Shape tayo kasi kasama natin ang Panginoon. Sabi po ni Charles Spurgeon, sabi niya, patungkol doon sa paglakad ni Peter sa ibabaw ng tubig. Sabi niya, Peter was nearer his Lord when he was sinking than when he was walking. Mas malapit daw si Pedro sa Panginoon nung siya'y palubog na kesa nung siya'y naglalakad pa lang. Ibig sabihin, malapit na sa kay Lord Nawala siya sa focus. Nawala sa focus, kaya bumubuo. Kasi minsan ganun Malapit ka na sa finish line. Pagkatapos doon ka pa bumigay, doon ka pa nawala ang focus sa Panginoon. Palakpakan po natin si Lord. Anong oras na dyan? 10:36. Our response to the storm. Letter A, we must look for Jesus when the storm comes. Letter B, we must listen to Jesus when the storm rages. Letter C, we must obey Jesus in spite of the storm. Letter D, we must walk with Jesus throughout the storm. And letter E, ito po yung panghuli. Verse 31 hanggang 33 ng Matthew 14. And immediately Jesus stretched out his hand and told him and said to him, "O you of little faith, why do you doubt?" And they, when got into the boat, the wind ceased. Sabi po sa verse 33, and those who were in the boat worshiped him, saying, "Truly you are the Son of God." Letter A, response po natin pag may bagyo. We must worship Jesus after the storm. Pagkatapos ng bagyo, sambahin po natin si Jesus. Pero sa ating pong nararanasan, hindi pa po tapos ang bagyo. Hindi pa po tapos ang bagyo. Worship Jesus in the middle of the storm. And after the storm, iba po yung pagsamba after the storm. Pero on the middle of the storm, habang rumalagasa po ang bagyo, habang nananalanta ang bagyo, worshipin na po natin ang Panginoon. Worship the Lord in the middle of the storm and after the storm. Why did Jesus walk on the water? Bakit po sa Jesus lumakad sa ibabaw ng tubig? So that the disciple would know that He was sufficient for them. Para malaman ng mga alagad na sa sufficiente para sa kanila, sapat-sapat ang Panginoon sa lahat ng ating pangangailangan. The storm was a highway that brought Jesus to them. The storm is the highway that brought Jesus to us. Ang bagyo ito yung pinaka-highway na nagdala kay Jesus sa atin. The problem was only a vehicle that brought Jesus to us. Yung mga problema, vehicle lang yan, highway yan, para makarating sa Jesus sa atin. That brought Jesus to us. The storm brought Jesus in reality to the mga alagad. Dahil po sa bagyo, nagkaroon po sila ng realidad. Ang sabi po sa verse 33, "Truly you are the Son of God." Sa bagyo, nagkaroon din po tayo ng realidad. Truly you are our provider. Truly you are our healer. Truly you are the Son of God. Truly you are our protection. You are our salvation. You are our everything. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Always bear in mind that in every storm that may come in our life, don't panic. Don't focus in it. Let the word be our inner voice that says, looking unto Jesus, the author and finishers of our faith. He is in charge of our storm. He is with us in the middle of the storm. Kasama po natin ang Panginoon. Yung pong bagyo ng pandemya yan, hindi natin alam kung hanggang kailan matatapos. Pero ang sinasabi lang ng Panginoon, take courage. Don't be afraid. I am. He is the great I am. He is with us. He is with you. He is with us in the middle of our storm. He is in control. He is in charge. Yun po yung message ni Lord.
In the middle of this storm, He is in control, He is in charge. Kaya wala po tayong dapat ikatakot. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Praise the Lord, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sapagkat Ikaw ay Diyos na banal, Diyos na dakila. Maraming salamat sa mensahe mo, Panginoon. Sa mensahe mo, Lord, na kung ano ang gagawin namin pagdating ng bagyo ng buhay. Lord, itong bagyo pinagdadaanan namin, Panginoon, matagal na putan, di namin lang kung kailan matatapos. Pero maraming salamat. Maraming salamat sa encouragement mo sa amin. Sinabi mo sa amin, Panginoon, don't be afraid. Don't fear. It is I am here. I am in control. I am in charge of your storm. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa kalagitnaan ng pandemyang ito. Sa kalagitnaan na nararanasan namin, Panginoon, alam namin na kasama ka namin. You are in control. Hanggang habang rumaragasapa ang bagyong ito, Panginoon. Hanggang nananalanta pa ang bagyong ito ng pandemya. Panginoon, kami po ay mamumuhay na kasama ka. It is safer, Panginoon, sa bagyo ng buhay na kasama ka, Panginoon. Maraming salamat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin. Muli, wala kaming dapat ikatakot, hindi kami dapat mag-alala. Sapagkat sa kalagitnaan ng bagyo, you are in charge, you are in control. At yung sinabi mo sa amin, don't be afraid, I am. You are the great I am. Maraming pong salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at maingat na po namin binabalik sa lahat ng kapurihan. Pasalamat at deklaraan sa pangalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, ang natin magsabi ng Amen. Amen.